Good afternoon sa inyo at tagal natin hindi ginagawa to. Kumusta po kayo? At ngayon papunta tayo sa Inares for Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals between San Miguel Beermen and the TNT Tropang 5G. At sa mga pupunta mamaya sa venue, whether galing kayo sa malayo or galing kayo sa malapit, ingat po tayo papunta doon at mag-enjoy po sana kayo. Sa mga hindi makakapunta, enjoy na lang po kayo sa panonood sa TV o sa cellphone o sa laptop o saan mang platforms ang nagigiliwan yung gamitin. So anyway, ito nga, rematch ng All Filipino Finals last July. At tatanda natin yung San Miguel tinalo ang TNT in 6 games para nga mapanatili ng San Miguel or ma-regain ng San Miguel ng kanilang dominance sa All Filipino, habang nabigo naman ng TNT na makuha yung historic na Grand Slam. So this time alos na masyadong pagbabago except for the fact na yung TNT papasok sa finals na to na wala masyadong injuries. Siyempre yung kay RR Pugoy, questionable pa rin siya tonight, hamstring injury. Pero yun nga, nandyan si Ray ng Batak na tatanda natin nung huling finals hindi nakalaro, wala rin siya sa playoff roster ng TNT dahil nung eliminations nga noon meron siyang groin injury, I recall. But yun nga, TNT is hoping na mas maganda yung mabibigyan nilang laban this time. Bukod nga dun sa nandyan si Ray ng Batak, nung off-season nga may mga additions sila like Gio Lalon and Kevin Ferrer. At yung dalawang din yun, no stranger din sa finals, especially Gio Lalon. Amin na siyang finals na talagang crucial yung kanyang role, or malaki ang kanyang role for Magnolia, but now is TNT. At hindi natin alam kung magiging malaki ang minuto ni Gio Lalon, but pwede siya maging factor sa series na yan. San Miguel hoping na makuha yung 8 All Filipino title in the last 11 editions. Alam natin San Miguel, pag sinasabi All Filipino, talagang practically dinodominate nila to sa panahon ni Junmar Pardo. Siyempre factor din si Junmar. Talagang mapapasubok ulit yung mga big men ng TNT, Brandon Ganuez Roser, Poy Eram, Kelly Williams and Henry Galinato. Talagang magiging mabigat yung kanilang role. Yung nga lang tingin ko, mas magiging crucial yung kung ano yung gagawin nung players outside of Junmar Pardo. Nangyayari last finals, Jericho Cruz, siya ang finals MVP ng press corps noon. Magandang pinakita na noon. Talagang hindi lang magandang pinakita niya, talagang kahit sa mind games talagang masabi natin naapektuhan din ng TNT. But Jericho Cruz will play a big role dito sa finals. Pero tingin ko ang mas magiging importante this time para sa San Miguel si Don Troliano, kung madadala niya yung performance niya nung semifinals against Ginebra. Nung semis kasi parang barometer kung ano yung papakita ni Don Troliano. Dun sa 4 na panalo, almost talagang nagpapakita si Don Troliano, except for that game 2 nung semis na struggling din siya nung game 2, but may crucial shot siya nung umabol ng San Miguel. But overall talagang nung sa mga panalo ng San Miguel, Don Troliano malaking factor siya, especially sa kanyang pinapakita sa opensa. So again, I think mas magiging factor si Don Troliano kung anong papakita niya sa chances ng San Miguel Beermen.
And of course, andyan din yung mga veterano like Chris Ross. Even with his age, talagang kaya pa rin niyang magpakita. Marshall Lassiter, quality minutes din whenever tinatawag siya. At I guess pati kung si Coach Leoste, makakabunot siya ng magandang contributions kay Mutau Tua, Roddy Bordial, kahit si Jeron Teng, like in the semifinals, magiging advantage yan para sa SMB. TNT, of course, Calvin Octana, yun nga, kung consistent ang offensive production ni Calvin Octana, malaking bagay yan for TNT. Reynang Batak, nung uli siya naglaro sa finals, he was the finals MVP. Alam natin yung gaano kalaking bagay siya noon against Ginebra. He's hoping na gawa niya ulit yan dito sa against San Miguel. First time na makakalaban ng San Miguel sa finals. But siguro si Jordan Heading, magiging siguro siya ang pinakamalaking factor din siguro for TNT. Nung uling finals, ganda pinakita ni Jordan Heading. Yun nga lang talaga, nung dulo na ng series, nalagasan na yung TNT with yung mga injuries din na talagang nag-take its toll na sa TNT. As far as bench, kung si Glenn Cobontin na recently talagang on and off, kung magiging productive ulit siya, especially sa depensa, like, and also last season, kaya siya naging all defensive team, siguro magiging malaki chances ng TNT dito. RR Pugoy, di pa sure kung maglalaro siya mamaya sa game 1, pero he's hoping na if ever di siya makalaro tonight, bumalik siya at some time dito sa serye. RR Pugoy, dual threat yan for TNT. Opensa, pag talagang consistent, you can knock down yung mga tira sa labas, pwede rin pumoste, and then of course yung kanyang depensa, physical din na player. So TNT is hoping na nandun nga si RR Pugoy. So yun lang naman ang aking thoughts habang papunta tayo ng Antipolo for game 1. Malayo-layo tong biyahe natin. But yun nga, pagdating natin doon, talagang trabaho na tayo mamaya. At hopefully makakuha tayo ng mga videos, interviews during and after the game. Siyempre nakadepende rin sa workload. Dahil nagsusulat tayo for Inquirer, pitpitan ng deadline, lalo na pag late na yung laro at late na tatapos, talagang sa amin, sa kami mga jarista, talagang deadline ng kalaban namin sa trabaho. So yan na po. Again, sa mga pupunta, ingat po tayo at mag-enjoy po sana tayo. Sa mga manonood sa bahay, saan man, enjoy na rin po kayo. At hopefully later on, after ng game, mag-usap tayo. Pag-usapan natin yung post-game ng unang pagharap ng San Miguel Beermen and TNT Tropang 5G dito sa Championship Series for the Philippine Cup. So yun lang po muna. Later na lang po.